Kaya pinakamalala ang tama ng paglusob ng US sa Iran sa West Asia. Pinakamalala sa Pilipinas kasi ginagaya natin ng Singapore na ibang circumstances niyan, ginagaya natin Singapore na tinanggal ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, makialam dun sa industriya ng langis. At hindi pwedeng manatili ang ganyang sistema. Isa ang Pilipinas sa mga bansa na nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa presyo ng petrolyo simula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Batay sa datos mula sa Global Petrol Prices, pumangalawa ang bansa sa buong mundo pagdating sa bugso ng presyo ng gasolina na 71.6% at pangatlo naman sa presyo ng diesel na 111% mula noong February 23 hanggang March 30. Paliwanag ng Department of Energy o DOE, nananatiling nakatali ang kamay ng gobyerno sa pagkontrol ng presyo dahil sa Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law. Dahil dito, malayang nakakapagtakda ng presyo ang mga kumpanya ng langis base sa galaw ng pandaigdigang merkado. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, tila pinabayaan na ng pamahalaan ang sunod-sunod na pag-arangkada ng presyo ng langis na labis nang nagpapahirap sa operasyon ng mga negosyo at sa mga mamimili. Ang isang hindi namin maintindihan, bakit pinabayaan natin after 10 days or 2 weeks, magtaas kaagad ng fuel cost, no? Na ang sinasabi kasi deregulated tayo. Bakit natin pinabayaan? Bilyon-bilyon ang kinita ng mga oil companies. Bakit? Bakit natin pinabayaan yun? Yun ang hindi namin maintindihan. Bukod sa ECOP, iginiit din ni Senator Amy Marcos na dapat magpaliwanag ang mga kinauukulan sa publiko kung bakit tila mas mabilis at sunod-sunod ang price hike sa bansa kumpara sa mga kalapit bansa sa Asia sa kabila ng pare-parehong krisis sa enerhiya. May paliwanag ba? May hearing ba? Nag-audit ba yung DOE? Bakit basta-basta na lang magpapahiwatig ng ganon? Kailangan may transparency, may accountability. Hindi ko lang ubos maisip bakit tayo ang pinakamahalang langis sa buong ASEAN, sa buong Asia Pacific. Dahil dito, nanawagan ang senadora na ipatupad ang unbundling o paghihimay-himay sa presyo ng mga produktong petrolyo. Paliwanag ni Senator Marcos, layo nitong ipakita sa publiko ang detalyadong breakdown ng gastos, gaya ng ginagawa sa bill ng kuryente upang malaman kung saan napupunta ang bawat sentimong ibinabayad ng mga consumer. Ang akin muna sa unbundling. Kailangan may transparency. Paliwanag naman ng ating mga oil companies, bakit 280% ang increase ng crudo, ng diesel, yung gasolina 200%? Bakit naman nagkaganon? Bakit yung ating mga kapitbahay sa ASEAN 20%, pinakamataas na 30%? Bakit sa atin 100%? Hindi ko maintindihan Kaya siguro kinakailangan at sinulat ko doon, unbundling katulad ng ginagawa sa kuryente, ipaliwanag yung iba't ibang items, bakit nadagdagan ng labis-labis at tignan natin kung totoo, unbundle our rates and at the same time, conduct hearings. Kaugnay nito, may umiiral na Department Circular Number DC 2019-05-0008 o kautosan ang DOE na inaatasan ang mga kumpanya ng langis na i-unbundle o himayin ang detalye ng kanilang price adjustments. Kasama rito ang pagsusumite ng detalyadong computation ng presyo, paliwanag sa bawat bahagi ng presyo at mga supporting document sa Oil Industry Management Bureau o OIMB. Suportado naman ng research group na Ibon Foundation ang unbundling ng oil prices. Ngunit nagpaalala na dapat maging mapanuri sa datos na ilalabas ng mga kumpanya. Malaking hakbang pasulong yon kasi ibig sabihin maobligay yung mga kumpanya na i-detalye kung paano yung pagpepresyon nila. Pero again, sa amin may konting question pa rin yan. Kapag nakaasa lamang tayo doon sa impormasyon mula sa kumpanya, hindi pwedeng tanggapin as is yun. So kung ba kailangan din suriin kung gaano ka-accurate yung binibigay na impormasyon ng mga kumpanya. Pero kami, buong-buong namin suportado yan, yung unbundling.
Pero kailangan maging maingat at huwag isipin ano mang ibigay nila impormasyon ay tama na. So kailangan din kailangan dumaan sa isang proseso na aalamin natin kung yung buong katotohanan na sinasabi ng mga kumpanya. Ayon kay Sony Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, hindi sapat ang unbundling ng oil prices kung walang kapangyarihan ang pamahalaan para makontrol ang presyong inilalabas o itinatakda ng mga kumpanya. Paliwanag niya, kahit wala pa ang bagong batas tungkol sa unbundling, may kapangyarihan naman ang pamahalaan para makialam sa pagpapatakbo ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa Section 14E ng Republic Act No. 8479 o Oil Deregulation Law, magkakaroon ng emergency takeover power o control ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya habang nakataas ang national emergency. Bitin na bitin kami dun sa dineklara ni Pangulo Marcos na State of National Energy Emergency. Yung paglagay ng salitang energy sa gitna ng national emergency, ipinawalang bisa yung Section 14E. So hindi naging sapat yung Declaration of National Energy Emergency para maging operative yung Section 14E. So kaya tingin namin may pagka toothless yung declaration through Executive Order 110 kasi hindi niya binibigyan ng otoridad na ipatupad yung Section 14E ng Oil Deregulation Law na pwedeng direkta makialam ng gobyerno sa industriya. Hindi niya binibigyan ng otoridad na ipatupad yung Price Act kung saan yung mga presyo ng batayang produkto at serbisyo ay kukontrolin ng gobyerno, i-freeze niya. Sa kasalukuyan ang sistema ng deregulation, ang gobyerno ay umaasa lamang sa mga report na isinusumite ng mga pribadong kumpanya. Dahil dito, binigyang diin ng Ibon Foundation na napakahalaga ng pagkakaroon ng isang national oil company o kumpanya ng langis na pagmamay-ari ng gobyerno sa bansa. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang gobyerno ng sapat at direktang impormasyon sa tunay na takbo ng industriya ng langis mula sa pag-aangkat o importasyon hanggang sa pagbebenta. Ayon pa kay Africa, hindi lamang magiging tagamasid ang gobyerno, kundi magiging aktibong bahagi sila ng industriya na makikipagsabayan sa mga pribadong kumpanya. Bukod dito, iginiit niya na kapag may sariling kumpanya ang gobyerno, maaari silang magtakda ng presyong mas makatarungan na magsisilbing batayan na pipigil sa mga pribadong negosyante na magtaas ng presyo ng labis-labis. Dagdag ng grupo, hindi dapat ipaubay ang buo sa mga pribadong negosyante ang pagdidikta sa presyo ng petrolyo dahil ang langis ay isa sa serbisyong pampubliko na may malaking epekto sa ekonomiya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.